Nako, breaking news. Meron na naman pasabog itong si Mike Defensor dito sa mga sangkot sa flood control issue sa pamamagitan ng 18 Marines sa tao ni Saldico. No? Dito mo talaga mapapatunayan na ang sinasabi nila ay hindi imbento. Bakit? Bakit natin hindi sinasabi? Ha? Bakit natin sinasabi to? Kasi isipin nyo, halos araw-araw nagpapa-interview sila sa kanya-kanyang media. Pero yung kabila ba, hindi nagpa-interview? Tahimik! Tahimik! Di ba? Alam ko sa pag may sala, kung ikaw ay talaga may wala kang kasalanan, aalma ka. Di ba? Eh bakit tahimik sila? Di ba? Wala umiimik dito sa flood control issue, kawawa taong bayan ho. Wala na. Bakit anya si Mike Defensor nag-iingay kasi tatakbong senador? Ano ba naman kayo? Hindi na si Mike Defensor na maingay. Ibig nyo pa lang si Senator Marcoleta, natakbo rin? Ha? Ibig nyo pa lang sabihin yung mga tao nag-iingay sa social media na hindi naman vlogger pero nakikita yung mga nangyayari? Yung ba ay politika pa rin? Ha? Yung ba mga taong akala kasi nila sa tuwing pinupula sila, akala nila DDS lang namumuna sa kanila. Hindi. Napakadami. Actually mas maraming namumuna na natural na tao kaysa DDS. Ang DDS kasi syempre galit yan dahil sa ginawa kay Tatay Digong. Pero yung pangyayaring ito, yung natural na tao, normal na tao, di naman DDS, galit sa nangyayari. Binabaliwala nyo. Di ba? Obvious naman eh. Ayaw nyo mag-imbestiga. Tahimik kayo. Di ba? Pag may kaso yung iba, todo imbestiga kayo, todo hanap kayo. Kay Saldi ko dati, todo hanap kayo. O ngayon, sabi, pupunta daw si John Vic sa Portugal para hanapin tong mga to, si Saldi. O, buti pa si Saldi, nahanap, pero itong 18 Maris, hindi. Ano to, bluff? Eh, paano kung din yung mahanap si Saldi? Hindi, wala na. Hindi kayo sigurado kung mahanap niyo si Saldi. Hindi ho ba? Pag sinabi niyo mahanapin namin, totally hanapin niyo, mahanap niyo, mauwi niyo dito. Saan ba't pupunta doon? Ba't hahanapin? Ba't ikaw maghahanap? Ba't ikaw pupunta? Sige ya, ano kakausapin mo? First time na nangyari yan, pupuntahan mo yung pugante. Tapos alam mo, napakahina ng logic eh. Logic lang paiiralin nyo eh. Di ho ba? Pag nahuli si Saldi, ano mangyayari? Mahuhuli ba? Eh, ito na nga 18 Maris, tao ni Saldi, ayaw nyo imbestigahan eh. Sa tingin nyo, maniniwala kami na si Saldi tutugisin nyo? Ha? Imbestigahan nyo muna tong 18 Maris bago niya kami paniwalaan niya si Saldi gusto nyo talagang tugisin. O baka tugis-tugisan lang yan. Di ba? O ito, tignan natin si Mike Defensor sa kanyang pasabog. How are you connected to them? Paano mo sila nakilala? And Yes. paano ka nasabit dito? Actually, totoo yan. Kasi, after my stint in Congress, medyo ayoko na talagang pumasok sa politika. Mhm. A lot of people were telling me, uy, magsalita ka naman, so on so forth. Sabi ko, hindi. You have senators, you have congressmen. They wanted me to run the previous elections before that. Sabi ko, ayoko. For Congress. For Congress in a district, and then another one was the party list Party again. list, They were even asking me to join. Mhm. Pero sabi ko nga, ang gusto ko sana is to really focus on the business, on what I was doing sa family. Si Sergeant Gutesa, lumapit sa isang kaibigan ko sa UP. Okay. So sabi nung taga UP na friend ko, sabi niya, baka gusto mong pakinggan to. Gusto mong tingnan ko ano yung sinasabi. Mhm. So parang ang discussion namin was, gusto niyang magkwento kay Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. Right. So nagkwento si Sergeant Gutesa. Ako shock. Yung mali-malitang pera, may delivery. Dito na lang sa kwento ni Gutesa, palagay natin wag natin paniwalaan. No? Pinatawag siya sa Senado. Bakit siya pinatawag sa Senado? At bakit? Kasi inarap siya ni Senator Dante Marcoleta. Tama? Pinayagan ito ni Pinky. Tama? Pero pinayagan. Ang tanong dito, ang mahalaga ito, pinayagan si Gutesa dito. Nga lang, nagka-problema. Hindi nagka-problema eh. Pinroblema nila, binigyan nila problema, yung notaryo ni Gutesa. Yeah? Pero ang usapan dito, naiharap nyo si Gutesa. Tama? Nagsalita ng mga bagay na hindi nyo naman inimbestigahan. Katulad ng pumunta siya sa Aguado, pumunta siya sa bahay ni ganito, nag-deliver sila ng mga Marines. Pero minsan, hindi namin narinig si Pinky na nag-imbestiga sa CCTV. Buti pa yung pagpunta ni Gutesa sa office ni Senator Marcoleta, inimbestiga niya sa CCTV. Tama?
Buti pa yung mga ibang iniimbestigahan niya na may meron daw magkakaroon ng military junta, kung ano pa pinagsasabi nitong mamang ito, di ba? Buti pa yun, iniimbestigahan niya, nalalaman niya. Pero yung napakasimpleng bagay, ikaw ay may power naman, senador ka, at blue ribbon ka, makapangyarihang komite. Hindi mo ipag-utos na yung pinuntahan ni Gutesa, imbestigahan mo. Hindi. Doon pa lang, dapat sa simula pa lang panalo na dapat Kaso ayaw niya mag-imbestiga. Totoo? Kung inimbestigahan mo yan, sana na may nalaman na. Dapat sinabi mo, wala si Gutesa sa bahay ni pinag-deliveran kay Martin. Wala si Gutesa sa CCTV ng, halimbawa, ano bang subdivision mamahalin yon? Wala, ni-review namin, wala. Sana gumanong ka, Pinky. Ba't wala ang ganon? So, ibig sabihin, hindi ka nag-imbestiga. Kung nag-imbestiga ka, may nakita ka siguro. Tama? Ano ibig kong sabihin? Ano ibig kong sabihin, mga kababayan? Dito nyo makikita na si Gutesa inimbitahan. Yung mga panahon na yon. Nalaman nila siguro ng salita. Isa lang yun, natibag sila. What if pa kaya itong 18 Marines? Parang salita to, napaka-impact na ito. Kaya yan ang bagay na kinakatakutan nila na maimbitahan sa Senate. Kasi nadala sila kay Gutesa tama? Ano pinagkaiba ni Gutesa sa 18 Marines? Ba't ayaw nyo imbitahan? Sige nga. 46 maletas, Mhm. so on and so forth. Sabi ko maganda yan, ikwento mo yan mismo kay Senator Marcoleta. So, there was a meeting I had with Senator Marcoleta. Then I mentioned to him, sabi ko, may ganitong sitwasyon, may ganitong ikinuwento, dating security ni Saldico, ex-marine. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, hindi. Pero kilala ng kaibigan ko. And he's vouching for the person. But did you personally verify their identity, Yeah. their connection, Yes. before, Yes. I going knew with that them he was, in public? yes, I was able to establish that he was with Saldico. Mhm. So, nung nag-meet sila, nag-usap, he started telling the story of ng delivery ng pera, dun sa McKinley. Marami siyang kinuwento ng mga bagay. So, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede magsalita ka na. In fact, ang sabi ko nung una, Kadante, ang gusto sana ni Sergeant Gutesa, mag-usap-usap sila ng mga kasama niya at sabay-sabay silang lalabas. Right. Well, at that time, sabi ni Senator Marcoleta, baka huliin rin ito ng... Pero tingin ko, kukorner ni Senator Marcoleta to. Di ba, wala kasing power si Mike Defensor. Hindi naman nakaupo sa gobyerno to Walang power to para iharap. Wala naman siya talaga connection sa 18 Marines Kumbaga, nakikitulong lang siya dyan. Pwede siya tumulong sa payo, sa financial, pwede rin, sa sasakyan, nagpapahiram siya, pangkain ng mga 18 Marines, pwede yon. Pero wala siyang talagang papel dito, kung tutusin. Ang may papel dito si Baligod sa 18 Marines talaga. Alam mo, sa tingin ko, alam ko hindi iimbita ni Pinky to itong 18 Marines Pero sa tingin ko, iyaharap to ni Senator Marcoleta. Hindi niya matatanggihan yon. 'Di ba? Pag ang senador na ang humarap na nakipag sa kanya, iharap to. Maliban na ako talagang tinanggihan ni Pinky talagang harap-harapan. Senate Blue Ribbon Committee, hindi na marinig yung kwento mo, hindi na malalaman ng bansa. Tapos sabi niya yung mga anak mo, yung future ng ating bansa. It was a long talk that they had. So eventually sabi ni Sergeant Gutesa, okay, I will join. I will join the hearing of the Blue Ribbon Committee. After that happened, in the affidavit of Sergeant Gutesa, one of the last provisions was he is asking for protective custody. Yeah. Talagang humingi siya ng witness protection Nagulat ako no Senate hearing, I was watching him. Sabi na niya, kaya ko ng proteksyon ng sarili ko. niya. Yun na. Tapos kasama niya na yung mga ex-Marines. From there, nalaman ko, from being protected, eventually he was illegally detained. Talagang inano na siya, inipit na siya, pinasay na siya ng ibang affidavit, retracting what he previously stated. And sinasabi pa niya na nangako daw ko at saka si Senator Marcoleta na magbibigay ng pera. Right. Yeah. When that happened, yun na yun, nawala na. And then a lot of retired military officers, sinasabi nila marami daw mga sundalo si Saldico ang gustong lumabas, magsalita, iba-iba. Siguro yan, narinig nyo to, ginipit si Gutesa. Pero may nabalita ba kayo, talagang mainstream media, na si Gutesa bumaliktad? Nung totally. Wala, di ba? So, lalabas sinungaling si Mike Defensor. Hindi. Hindi sinungaling si Mike Defensor. Kaya hindi nila binalita na bumaliktad si Gutesa
Kasi alam nilang scripted yung pagbaliktad. Pinilit lang ata nila. Yan ang duda ko, tsorya ko Kaya na bahala mag-isip kung sino nila. Diba? Pinilit lang. Kasi pag mainstream media to, puputok to Sila masasabit dito 3 people talking to me. Eventually, si Atty. Baligon, nagsabi sa akin, in touch sila, nag-usap sila, and they will come out. So sabi ko, at may mga kasama silang mga sundalo na retired officials helping out. And ang sabi ko sa kanya, okay, kung ano yung matutulong ko, I will help you. I knew about what they will say maybe 2-3 days before na hindi pa klaro kasi hindi ko pa nakita yung signed affidavit. Alam ko lang more or less yung gist of what they will say, yung draft ng affidavit nila. Tapos yun they went to Club Filipino, they came out, and then from there, mula noon and until now, I'm helping them. Okay, so before we move forward to the 18 Marines, you mentioned Gutesa. Yes. You said he was illegally detained. By whom? So para may context tayo. Nung tinatanong noon ako, sabi ko nga, nasa Marine siya. Then I found out, sabi na nasa MC2, which is the Marine Intelligence Group, Right. which is, I think, his group before. And Ngayon, they were hindi ko na alam. denial They were denial, di ba? Na lumabas na wala siya doon. Yes, they would deny it, and I guess until now, they will deny it. Mahirap niya kung nasa talaga si Gutesa. Baka ano na ginawa nila doon. Pero, But you stand by your information at the time when I said it, hindi ko lang alam kung tugma Baka nung sinasabi ko yun, nilipat na naman Nalipat siya. But the whole period, that period, time period, totoo yung sinasabi ko. But would you know where he is right now? As of now, ang balita ko, nasa probinsya. He's still in the Philippines. Somewhere, some province here in the Oo. Philippines. Kasi syempre, meron tayong mga nakikita mga balita din na sinasabi, he's out of the country already, Yes, with yes. the family. So, Yes. with your information, he's still in the Philippines. Baka din hindi ko na rin alam. Baka umalis na rin with the family. Hindi pa siya hindi siya kumontak sa'yo whatsoever. Wala Ang nangyari kasi sa amin, Angela, wala akong direct discussion sa kanya. Mhm. So, before nadadalaw siya nung kanyang mga kasamahan, napapahiram siya ng cellphone. Mhm. So, natatawagan yung misis. And then, yung misis or whoever is there, marirelay yung information sa akin. So, may layer pa sa akin Oo, so before it's it not a reaches me. first-hand information. Meron ba tayong hard evidence na pwedeng ipakita that would really say na tama yung sinasabi nila? Yes. Na yung allegation ng Yes. maleta cash delivery allegation ay totoo. Kasi Yes. syempre, of course, kailangan i-back up yan ng hard evidence. Yes. So, ito. What is it? Ito yung pictures na Mhm. pinapakita nila, yung bilangan ng pera. Ito yung delivery. Diba? Ito yung unang delivery. Ayan Ito yung yung mga isa pa. maleta. Maleta. Oo. Tapos, okay, Saang bahay daw yun? Bahay ba yan? O may anong binanggit lugar silang, yan? may binanggit silang mga kong. Mhm. Tapos, dito naman, ayan, pinakita nila na si Sergeant Gutesa kasama nila. Ayan may picture may litrato sila Ayaw nyo i-forensic to? Ayaw nyo tuklasin to talaga to? Nasasabihin nyo lang to, nakita nyo, ay AI yan, tapos na? Ganoon na ba ang investigasyon ngayon? Walang isang segundo, walang isang minuto, pag nakita mo picture, ay AI yan, okay, wag nang pansinin yan. Ganun ba yon? Yun na ba ang investigasyon ngayon? Ang alam ko, pinoforensik yan, iniimbestigahan niya, asan ang copy nito, asan ang hard copy nito, asan ang soft copy nito, anong camera ang ginamit dito, patingin niya, CCTV ba to? Phone ba to? Patingin niya, iimbestigahan kailan lang to? 2023 lang yan. Malamang buhay pa yung camera ginamit dyan. Di ho ba? Sabi nila, totoo. Ayaw pa rin talaga imbestigahan to? Kayo mga bangag vloggers dyan, invento pa rin ba sa inyo to? O sige, let's say invento talaga to. Patunayan mong invento to, wag salita lang. Napakadaling sabihin na ang isang bagay, kahit totoo, madaling sabihin sa bibig na peki yan. Pero wala kang patunay. Tama? Halimbawa, hindi mo naman hawak, maliban na lang kung sapatos yan. Alam kasi ng mga expert na kung ang sapatos ay original o hindi. Lalo na pag collector ka. Alam yan. Yung mga nangongolekta dyan ng mga original na shoes, okay, original na mga, ano ba tawag doon? Yung mga action figure, yung mga Dragon Ball, kung ba may tatak yun o wala, o kung gawaan China lang. Alam yan. Ako nga, alam kong konti kung isang action figure, ba,
bibili ako yung anime na Dragon Ball. Alam ko kung may tatak yun o wala eh. Alam ko pag China o hindi eh. Yung texture ng mga kulay, alam ko eh. Nakita mo kasi harap-harapan. Pero kung halimbawa, yung isang bagay na sa malayo, nakikinig ka lang sa Facebook, hindi mo naman na-imbestigahan. Nakita mo lang, hinawakan ni Mike. Masasabi mo bang peki ito? Ganun ba ngayon? Wow! Kayo mga bangag dyan vloggers, sasabihin nyo bang peki ito? Huwag nyo sabihin peki. Kayo mag-imbestiga. Gumawa kayo ng paraan paano nyo ma-imbestiga yung hawak ni Mike. O, para hindi na kayo gumawa ng paraan, udyukan nyo sila ang ahensya natin na imbestigahan ito. Ipatawag sa Blue Ribbon, pinakamadali na nga eh. Andiyan na nga eh. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ipagpipilitan nyo pa rin peki ito sa pamamagitan ng salita lang. Ha? O. Sige, sinong tama? Sige nga, sinong logic? Kahit saan ka makarating yung ibang mundo eh, ibang nasyon eh. Sasabihin sa'yo, mali ang ginagawa mo. Di ba? Kahit mga archaeologists eh, tatawanan kayo eh. Halimbawa, isang desyerto, nakakita kayo ng isang kabaong doon. Sasabihin mo ba, ayan, libingan ni ano yan, ni Paraon yan. Paano ka nakakasiguro libingan ni Paraon yun? Porque nakakita mo sa Egypt. Archaeologist ka ba? Sinuri mo ba? Magagalit sa'yo mga nagdi-discover niyan. Di ho ba? Alam mo yun? Ano ba, ikaw, hindi ka naman IT. Ako, IT ako. IT expert ako. Nakita mo yung computer na sumabog. Sasabihin mo ba, short circuit yun? Paano mo nalaman? IT ka ba? Expert ka ba dyan? Doktor na lang eh. Tanungin mo yung doktor. Nakita ka, doktor ka ba? Paano mo nalaman may sakit siya sa kidney? Bakit? Na doktor ka? Hindi ka doktor. Doktor baka pagsasabi at susuriin ka. Ganon din ang mga hawak nila, Mike. Hindi kayo makapagsasabi na peki ito. Kahit kongresista kayo, kahit senador kayo, kahit si Pinky ka pa, hindi mo pwedeng sabihin na peki ito at walang kredibilidad to hanggat hindi na iimbestigahan. Tama, mali? Di ho ba? Yung delivery. Ito ulit si Contessa, dala yung mga mali-maletang pera. Can you imagine, ganyan karami? Pera yan, ha? So, and then, ito yung ginamit sa ICC ng mga kotse. O, tingnan mo. Kumpleto, putahe, oh. Investigators and I think one commissioner, if I'm not mistaken. What else? Ano yung mga matrix dyan? Ito yung assignment nila. Nung, sa ICC sila. Pagka parang itinerary. Oo, kung sinong assignment umiikot sa kanila. I'm sorry, ICC, ICI? ICC. ICC. Oh. Yung Oo. sa investigation. Ito yung may mga naiwan damit yung mga ICC. Pinaship sa kanila so may resibo na binayaran Do you nila. believe that it's that easy na pwedeng bayaran ng mga ICC investigation? I don't think na I'm not sure. Oo. Pero the fact na may libre kayong pakotse, libreng pa-hotel, pakain, mali sa akin yun. Because it should be an independent investigation. Tama. Wala dapat influensya ng kahit sino. If at all, it should be the national government. Tama. Official. Tama. Ang galing ni Mike Defensor talaga, no? Parehas kami. Bakit? Kung ang ICC, kung nakita dyan, kasama yung mga yan, ang tawag dyan, kaduda-duda. Kasi kung official yan, dapat, alam ng gobyerno yan. May sarili kay opisina, gastos ng gobyerno, may tiyatawag na budget dyan, na nakalaan dyan. Di ba? Pero yung ganito, Ang tawag dyan sa budget na yan, gumagawa pa ako ng budget sa City Hall. Ang tawag sa budget na yan, representation eh. Representation. Sa budget namin sa City Hall, ang representation malaki. Kasi pag may bisita, darating, siyempre papakainin mo yon, hindi sa bulsa mo. Pwede mong pakainin sa bulsa mo, halimbawa, ang bisita nyo is 100. Papakainin mo yon sa sarili mong pera. Halimbawa, ang gastos mo 100,000. Papakainin mo, mamahaling restaurant, 100,000. Ang tawag doon, paluwal. Pero yun, i-reimburse mo yung kukunin mo yung resibo, ipapa-reimburse mo, babayaran ka ng gobyerno. Di ba? patago, tapos may mga pera, tapos pupunta kayo sa hotel libre, dadalhin yung mga witnesses. I think that's wrong. So, ito pa, mga delivery ng iba't iba. Pictures. Hindi lang to, marami pa silang hawak. Ito. So, pinapakita talaga, oh. Yun.
ang parang ganito. Napakahirap ipakita sa isang tao ang isang ebidensya na alam mong peke. Tandaan mo yan. Lalo na kilala kang pangalan mo, Mike Defensor. At kilala yung news na to. At kilala at babroad ka sa buong mundo. Napakahirap magsabi ng peke. Kasi pag napatunayan ng forensic niya na peke yan, wala na, tapos ka na. Ganun kasimple yun. Ba't ang lakas ng loob nila magpakita ng retrato? Kayo sumagot. Ito yung nangyari eh. Si Saldico, magkakasama sila, si Saldico ang bumarel. Diba? Siya yung nag-commit, binaril niya yung tao. Pang! Sabi nung 10 kasama niya, oo, kasama kami dyan. Pero si Saldico yung bumaril. In the same light, ito to. Si Saldico, ang sinasabi lang mastermind, sinasabi lang involved sa corruption, etong mga taong to, ang nagdi-deliver ng pera. So, first-hand information. Yung kanila, kasi sila mismo eh. Ako nagdala dito, ako nagdala sa bahay. Plus, nagulat ako, bakit ang dami yung pictures? Kasi pala, para tong proof of delivery sa Lalamove, sa Grab, may proof of delivery. O yan, dyan nila narinig yung saitang, may Lazada, Lalamove. Kakatawa ka. Talagang ginawa mo pang Lalamove yan. Ang hina, no? Ang hina. Yan ang mga yan, nasasalita na yan. Wala kasing karanasan sa trabaho yan, sa gobyerno. Walang karanasan yan. Pagpasensya nyo na yung mga yan, walang karanasan yan. Hindi nila alam yan. Sa gobyerno, may titawag na i-liquidate. May tinatawag na kailangan may ebidensya ka. Nagpakain ka ng mga bisita. Nagkanda kayo ng event, kailangan may picture. Oo. Kailangan picturean mo. Sa reimbursement, kailangan may picture. Oo. Gagawa ka ng budget, babudgetan mo, kailangan may picture. Eto, kailangan ng ebidensya to, kahit saan kayo makarating, kailangan ng picture. Kaya parang Lazada, kung talagang proof of delivery. Diba? Kasi malay mo, kinuha ng isang tauhan nila isang maleta. O, hindi kawawa ka. Na-deliver na. Na-deliver nila. Kaya itong hawak nila Merong na to, date stamp ba yan? Kasi dun- one can easily, where I'm coming from, no? Yes. One can easily put up, di ba, mag-picture, mag-create Yes. ng mga maleta to say, Yes. ito yung nangyari na delivery. Yes. So, meron bang time and date stamp well, yan? if they do a Picture forensics na of yan? that, I'm sure dun sa mga hawak na cellphone, nandun yun. Mhm. And then if they do a forensics of the pictures, at Ito, ping, ito ba yung kasama sa mga air assets ni oh, Saldico? etong helicopter na to, ginamit pa to ng Pakita dalawang natin. senador eh. Oh. Kita natin sa... Dalawang senador, ginamit ha. Ano kayo ngayon? Hindi, totoo lang ha. Ito lang ha. Masalamat sa pabunyag. Alam nyo na kung sino yung dalawang senador na yon. Dikit case, gagamitin yung dalawang senador para saan? Mike, ano para saan, Mike? Kakampanya nila eh. Pangkakampanya nila. Sa pagkakampanya, isang araw lang ba? Tanong. Hindi, maraming araw. Isang helicopter lang ba gagamitin? Pwedeng dalawa. Ilang araw gagamitin ng helicopter? Isang araw lang ba? Hindi. Pwedeng araw-araw hanggang sa matapos ang kampanya. Tama? Bakit? Malalayo pupuntahan mo. Alam nga naman, halimbawa, mangangampanya ka sa Mindoro, nasa Luzon ka, magbabangka ka, magbabarko ka pa. Magrororo ba tawag doon? Sayang oras mo. Sa kampanya po, isang araw napakahalaga. Natandaan niyo yan. Isang araw, pwede mo malibot ang buong, buong Quezon City, isang araw. Pwede. Kung wala ka, isang araw, di wala ka na. Kaya napakahalaga. So, yung helicopter, napakahalaga. At may katunayan na sakay ng isang helicopter, yung ginagamit ni Saldico sa kanya, sakay yung dalawang senador. Alam niyo na kung sino yon. Si Juan Bull. Di ba? Nakikita nyo, di ba? Alam niyo na kung sino yung isa. Di ba? Hindi natin sinabi kasabot sila sa maleta. Pero, may mga pag-uusap na kayo magkakaibigan na noong paman. So, may possible, ito nangyayari ngayong takipan, ay hindi na magkataka ang taong bayan na maisip yon. Ganun kasimple lang yun eh. Di ba? Kaya pinakamahalaga sa lahat, imbestigahan nyo. O ba't ayaw nyo? Kasi alam nyo, pwedeng sumabit kayo sa mga tutuga. Tama? Kasi kung wala talaga kayong tinatago at wala kayong pitatakpan, walang dahilan para hindi kayo mag-imbestiga, Pinky. At tandaan mo yan, kahit saan kayo makarating, kahit saan tayo makarating. Angela, anong gagawin ko? Ipakita natin sa kanila. Ito. Ito.
This is one of the air assets of Yes. Saldico. Yes. Mhm. Oh. Okay. So, ano yan? Ito yung Mm-mm. matapang na salaysay ng mga sundalong to. The question here also is, sinasabi ng, of course, ng NBI director ngayon, si Director Melvin Matibag, there are some inconsistencies doon sa mga pahayag nito mga 18 Marines. And of Mhm. course, one of which is yung pagkakadawit nila kay now Congresswoman Laila de Lima Mhm. when they said na kasama siya sa binibigyan, that was the time na nakakulong pa siya. Ang unang statement ko dyan is, si Attorney Matibag na bang abogado ni Congresswoman Laila? Mhm. Kasi yan, Kasi di ba, nagtatanggol sila sa mga mga dawit. Huwag kayo magtanggol sa mga dawit. Pabayaan yung ang batasang gumulong. ng abogado yan eh. Mhm. Diba? Pag pumunta kang fiscal, sinabi mo ito yung ebidensya ko. Nakita, sige, ipa-file nila yung kaso. Mhm. Nakita, may what you call this, may prima facie Yes. evidence. Mhm. Pa-file nila yung kaso, doon kayo maglaban sa korte. Mhm. Tinanong ko yan sa mga sundalo. Aha. Sabi ko, nakita niyo ba si Kong Laila de Lima? Yes po. Aha. Anong pagkakataon? 1 month after malabas siya sa kulungan. Mhm. So, hindi pa siya congresswoman noon. Mhm. So, nakita siya, Galing. sabi ko, hindi ko nga alam na ang bahay pala ni Speaker Martin ay dalawa na. Kasi Mhm. sinasabi na 8 and 9. Sabi ko, kanya na rin yung kabila. Doon po. Paano nyo nalaman? Kasi magdadala kami ng pera. Mhm. Naka-portion na yon. Tapos, iiwan namin doon sa loob. Nandun kami sa labas kung kailangan pa ng magdala pa. Mhm. Tapos makikita namin, dala na ho ni Congresswoman Laila de Lima. Mhm. So, let Congresswoman Laila de Lima defend herself. Mhm. Let the Marines confront her. Mhm. Nakita ka namin, ma'am, nung panahon to, ito yung nangyari. But for the NBI to say at this stage na inconsistent, parang may mali naman So ata do you doon. think they're being unfair or being impartial Oh, with their definitely. investigation? Definitely. Mhm. Definitely. Mhm. The first thing na sinasabi ng ombudsman, Alam mo, isa sa mga dahilan ba't ayaw nila imbestigahan itong issue to 18 Marines, ayaw nila ipatawag sila Baligod. Alam niyo bakit? Dahil hindi pa nilalabas sila Baligod yung totoong ebidensya. Partial pa lang ito nilabas nila. Ilalabas nila ito pag pinatawag na sila. At doon magugulantang lahat. Kaya doon takot si Pinky. Maraming sasabit sa ebidensyang ito. Sinabi ni Baligod yan. May video pa sila, hindi pa nalalabas yun. At sa video na yon, sabi ni May Defensor, yung bagay, yung politiko na hindi mo inaasahan na hindi nawala doon, nandoon. Yan ang ayaw nilang ilabas. Ba't ikaaya? Ba't ayaw ilabas sa social media? Ba't sa social media? Pagkamalang AI yan. Di ba? Baka pagkamalang AI yan, babaliwala. Para tumaas ang kredibilidad ng isang video, sa dalin nyo sa pinaka-opisyal, sa Blue Ribbon. is to establish the identity. Mhm. Totoo ba na kayo ay security ni Saldico? Sinabi na, totoo. Kung totoo yan, ay di pumunta sila doon sa CCTV Mhm. ng bahay ni Speaker Martin Correct. Romualdez. Isampina nila, kunin nila yung CCTV ng lahat na pumasok. Ayaw gawin ni Pinky yan. Kotse. Tingnan nila kung totoo yung sinasabi ng sundalo. Mhm. Ang nangyari, itong mga sundalo na nagpapatotoo na si Saldico nga ang mastermind, nung tinuro na sila, hindi na totoo. Mhm. Okay. So going back to Congresswoman Laila de Lima, ang sinasabi ng mga 18 Marines dito, nakita nila na kumuha si Yes. Congresswoman Laila de Hindi Lima lang isang beses yun sa bahay ni Kasama pa Martin yung si Romualdez. Saldico. Kasama pa si Saldico, Really? Mhm. kasama si Speaker Martin Romualdez. So hindi lang isang beses yun. Magugulat ka if you sit down with them, yung not in a kahit na nga formal interview, but yung relax na kwentuhan. Nakwentuhan. Ang dami lang kinikwento. Kasi nagtatanong din yung ibang mga kasama eh. Mhm. Ano ba yung nangyari? Ba't ako nagdamay? So itatanong ko, ba't nagdamay itong si ganito? Kasi sila yung mga congressmen na listahan, kulang yan. Mhm. Hindi nila kilala lahat. Yung kilala nila yung mga sikat. So, Mm. nare-recall nila, ito nandun, nakita namin. Ito nandun, nakita namin. Mhm. Okay, you said tinulungan mo sila logistically, no? For context, ano yung logistically? Well, for one, natatawa nga ako kasi parang akala nila siguro magtatago ako. Surveillance pa. Mhm. Pati pinicturean pa ata yung sasakyan. Sabi ko, hindi nyo naman, kung tinanong nyo lang ako, kotse ko talaga yan. Mhm. At ako yung tumulong mag-transport from where they are
to Club Filipino and to where they were going after that. Mm-mm. So lahat ng tulong ginagawa ko Mhm. to help the Marines. Mhm. Okay, so syempre ang tanong dito kung is bakit ikaw? Hmm. Bakit all of a sudden maingay ka? Yes. 'Di ba? Of course, a lot of people would say baka meron kang planong Yes, I kumandidato sa understand. next election. Yes. Can you deny it right now or confirm Oh, it that you definitely. have any plans Definitely. at all? Number one, nagugulat nga ako na parang Mm. napupunta sa politika. Mhm. Kasi, for me, Wala namang damage eh, kahit tumakbo siya senador eh. At tumutulong siya ngayon eh, walang damage eh. May damage ba yon? May duda ba yon? May duda kung hindi ka mag-iimbestiga. Di ba? Pero kung mag-iimbestiga kahit tumakbo siya at senador, may balak siya, wala kayong pakialam. responsibilidad ng bawat Pilipino na makialam dito sa nakawan. Yung isang binanggit ko, PhilHealth lang yun. Mhm. Biruin mo, supposedly in 2028, meron na tayong subway. Mhm. Yung pondo for the subway, kinuha din nila. Grabe. Inilagay sa program allocation at nilagyan nila ng pondo. So dapat itong traffic na to by 2028, maluwag na tayo. Mhm. Gagawin dapat yung Laguna Lake Road Network. Mhm. Grabe. Na dito sa Ortigas, papunta ng Makati, papunta ng Rizal, maluwag yung ating kalye at luluwag yung traffic. Gagawin yung Bataan Cavite Road. Mhm. Gagawin yung Panay Guimaras Road. Mhm. Yung North Rail going to Pampanga. Grabe. Grabe yung revelasyon to ni Kong Mike. Hindi marami nakakaalam nito pero hindi nakapagsasalita. Tataka ka ba di sila sasalita tungkol dito? Bakit kaya? Nabigyan na ba? Pabalik dito, yung sa airport. At saka yung South Rail na long haul going to Bicol. Na dapat sana si Mayor Lenny Robredo hindi na magbubus. Kung meron ng ayos na train na pupunta ng Bicol, lahat tayo dapat ma-involve. Mhm. Hindi dahil may pangarap ka, may gusto ka, o gusto mong ano. So you're not running? I'm not running, but we have to address this. This Mhm. should not continue. Mhm. Kailangan ihinto at panagutin at kunin natin kung ano yung nanakaw na pondo dito sa ating bansa. Sorry to stress this, but come 2028, we won't see you campaign. No, I will not run. I could- Ay, nagbago isip ko. Ay, because Hindi, call kung of the sinabi ko people. yun, then 2028 ko sasabihin na sinasabi mo. No? Pero sa akin kasi, wala akong politika eh. Ako nga nagtataka, ba't hindi nagsasalita lahat? Mhm. Ba't nagkaroon bigla ng leadership vacuum? Mhm. Dahil ba nakatanggap na lahat? Kongreso, Senado, lahat na ba may natanggap na pondo? Kaya ganyan na yung sitwasyon natin. I do not want to be involved. I'm not a congressman, I'm not a senator. I think many people who were part of those parties, di ba? May PDP group, Mhm. merong ganitong group, sila yung dapat magsalita sa ngayon eh. What do you have to say to former Secretary Ronald Llamas saying na ganitong galawan daw, parang nakikita niya yung kamay ni former President Gloria Macapagal Arroyo? And of course, syempre, Si Ronald, magsasalita na naman niya, sabi, binanggit na naman siya ni Mike. Hindi nagbanggit itong reporter. we all know that you served under the cabinet of Ang PGMA. isa, alam mo si Ronald Llamas is a good friend. And of course, he can say that. Ang definitive reply ko kaagad is, wala. Masyado na ako matanda para kailangan pa akong gabayan ni Pangulong GMA. Pero ito naman ang sasabihin ko kay Secretary Ronald Llamas. Ronald Llamas, ginagalang ka ni Mike Ginagalang ka, samantalang sinabihan mo siya naggalamay ni GMA. Ikaw ginagalang ka niya. Kailangan nyo magsalita. Hindi nyo pwedeng hindi labanan ng korupsyon. Kailangan nyo magsalita, Ronald. Ano lulusot nyo rito sa programa nyo? Titirahin nyo naman to? Titirahin nyo naman DDS, si Sara? Sagutin nyo. Mangingialam ba kayo sa korupsyon o hindi? Sige nga. Tutulong ba kayo? Wala kayo. May narinig ba kayo sa Pinglawan ng ilam sa korupsyon? Wala. Wala kayo narinig. Tahimik sila. Sisingilin kayo sa 2028 ng taong bayan na hindi kayo nangilam. Kung nag-aalyansa kayo sa administrasyon na ngayon ni BBM, sisingilin kayo ng taong bayan sa darating na panahon. Sasabihin ng tao sa inyo, nung may corruption, hindi kayo nagsalita. Ngayon, gusto nyo kayo tumakbo. Yun, galing. Kung magsalita sila sabi. ngayon at ilabas nila lahat ng nangyayari, tulungan nila yung ginagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, ilabas nila yung katotohanan, yan, maaari silang magkaroon ng pag-asa sa 2028. At makikita silang leader sa 2028. Sino sila yung sinasabi? Liberal.
Yun, no? Ronald Llamas Group. Pero kung sila is protect BBM, So do you think that's happening right now? it is They're no one's protecting. talking. Have you heard of anyone talking from the Liberal Party Si about Erice lang maingay sa kanila eh. Si Erice lang nag-iingay. Yeah. the corruption happening now? No one. And I'm expecting them to speak out. I'm expecting them to expose what is happening. Mhm. Diba? I should not be in this role. Well, Egay Erice, in fairness to him, he is also liberal, he is talking. Yes. And believe ako kay Egay, sabi ko si Egay, Tama. ito fair. Mhm. No? Sumama siya doon sa pag-impeach kay Vice President Sara Sara. Duterte, pero more so, tinutulak niya yung impeachment Mhm. ni Bongbong Marcos. Yan ang tama. Tama yun. Dahil yan ang problema ng bansa. Mhm. So do you think yung sinasabi mo Sorry, may... dagdag lang. Oh, go ahead. Kung buhay si President Noynoy Aquino, Mm. nakasama ko, kaibigan ko nun sa Kongreso pa lamang, baka yan nagwala. Mhm. Sa nakikita niya, corruption nangyayari ngayon sa ating bansa. Baka pagkasampalin kayo ni Pinoy eh. Oy, mga dilawan, baka pagkasampalin kayo eh. Naklanteting, ang tagal natin ng kayo paglaban, ngayon kakampi-kampi kayo dyan. Mhm. So sinasabi mo na leadership vacuum, do you also strongly believe doon sa sinasabi ng 18 Marines na the President Bongbong Marcos himself has a hand in this scheme? Ang sinabi ng mga sundalo is nag-deliver kami sa Ilocos. Mhm. Nagdi-deliver kami sa bahay niya sa Mhm. Aguado. sa Makati Mhm. at nag-deliver kami sa Aguado. Mhm. Pero wala naman silang sinabi Direct na na sinabi. oo na parang kami nagbigay kay Oo, Bongbong oo. Marcos. Wala naman. Pero do you believe President Bongbong Marcos when Definitely. he's saying na gusto niya ipakulong whoever is involved? Alam mo yung nangyari kay Do you believe President, he's sincere? ang nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos, siguro akala niya nung una, pagsabi niya noon, tapos na, hindi niya naisip na lalaki to at babalik sa kanya. Doon po sa sinasabi ng 18 Marines, a lot of people are also questioning na bakit parang puro lahat ata ng mga personalities that were involved, according to the Marines, ay most of them are anti-Duterte. Alam Kasi mo, kasama yung mga kabataan. Hindi masagot ng mga Marines yan eh. Hindi nila masagot. Ako masasagot ko. Go ahead. Eh kung ikaw si Saldi ko, magbibigay ka ba sa kalaban? Mm. Eh syempre lahat ng bibigyan mo yung kakampi. Lahat ng bibigyan mo yung nakakasama mo sa usapan. Di ba? So, Makabayan or Kabataan Party List is a kakampi? Yeah. Remember when they were hitting Vice President Inday Sara during the budget deliberations? Sino ang nag-impeach kay Inday Sara when they filed the impeachment case against Inday Sara? Hindi ko sinasabing totally kakampi. Yes. Ang sinasabi ko, there were points of convergence. May mga pagsasama-sama sila na maaring yun ang naging pagtutulungan. Pero again, pag tinanong mo yung mga Marines, hindi nila alam, hindi nila masasagot. Ako alam ko, more or less. Kasi nga, kung magbibigay sa kalaban, kailangan magbigay ka dun sa kakampi. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito tayo, napatunayan natin talaga na lamang talaga ang nagsasalita, ang nagbubunyag ng mga ganito. Kesa yung tahimik lang kayo, ayaw nyo mag-imbestiga, tahimik yung kampo ng Pinklawan, tahimik yung administrasyon tungkol dito, ayaw nila magsalita. So ano isipin ng taong bayan? Tapos sasabihin nyo, wala kayong kasalanan. Eh dinadala nyo yung tao doon sa kalagayan kung saan mapapaisip ang taong bayan na hindi kaya sangkot kayo? Yung hindi kaya sangkot kayo? Kasi ayaw nyo mag-imbestiga eh. Di ba? Yun lang yun. Wala pinagkaiba yan doon sa tatlong mama kumuha ng cellphone. Isa sa kanila kumuha ng cellphone. Yung dalawa gusto magpakapkap, yung isa ayaw magpakapkap. Ano isipin mo? Siya kumuha ng cellphone. Tama? Ganun lang kasimple yun. Napaka-logic na analogy. Huwag natin pahirapan. Maraming salamat. Isang makabuluhang talakayan. Isang maraming natututunan na content. Isang masustansyang pag-uusap. Maraming salamat. Paalam sa inyong lahat.